The Big One, ang pinangangambahang pinakamalakas na lindol na maaaring tumama sa buong Metro Manila at ilang bahagi ng Pilipinas na maaaring maging sanhi ng pagkamatay ng daan-daang libong katao at pagkawasak ng milyong-milyong mga ari-arian. Gaano nga ba kahanda ang Pilipinas sa posibilidad na pagdating ng isang napakalaking dilubyo? Sa video na ito mga kabayan ay itatampok natin ang isang napapanahong usapin tungkol sa pinangangambahang pagtama ng isang napakalakas na lindol sa Kalakhang, Maynila na tinatawag ngang The Big One. Tara't alamin natin ang kwento dito sa channel kung saan ang kaalaman ay siksik at nag-uumapaw. Ako po si Roy Z and welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. The Big One, itong taguri sa 7.2 magnitude na lindol na maaaring maranasan ng Kalakhang, Maynila kung sakaling magkakaroon ng paggalaw sa West Valley Fault. Ang West Valley Fault System ay bumabagtas sa mga probinsya ng Bulacan, Cavite, Rizal, mga syudad sa Metro Manila katulad ng Quezon City, Marikina City, Pasig City, Makati, Taguig at Muntinlupa, samantalang ang dulo naman nito ay aabot hanggang Calamba sa Laguna. February 6, 2023, pumutok ang mga balita hinggil sa matinding trahedyang idinulot ng isang 7.8 magnitude na lindol na tumama sa Turkey at Syria. Nasa 57,000 na katao ang kabuuang bilang ng kumpirmadong namatay noong 2023. 10 araw ang nakalipas, isang nakakapangilabot naman na 6.0 magnitude na lindol ang tumama sa probinsya ng Masbate. Ilang mga bahay, paaralan, gusali at mga ospital ang napinsala dahil sa lakas ng lindol na ito. Noong namang Abril 2024, tumama ang 7.2 magnitude earthquake sa Taiwan. Ito ang pinakamalakas na paggalaw ng lupa na naranasan ng islang ito sa nakalipas na 25 years. Bagamat iisa lamang naiulat na nasawi, marami naman ang nasugatan at napinsalang ari-arian at kung inyong matatandaan ay nagkaroon pa nga ng tsunami warning sa Southern Japan at maging sa Pilipinas. Sa pagpasok naman ng taong 2025, isang mapaminsalang 6.8 magnitude na lindol ang tumama sa Tibet sa ibaba lamang ng Himalayas Mountain Ranges kung saan tinatayang 126 na katao ang kumpirmadong nasawi. Ang mga pangyayaring ito ang muling bumuhay sa usapin tungkol sa kinakatakutang The Big One. Ayon sa ilang mga eksperto, tinatayang mayroong 400 to 500 years interval ang paggalaw ng lupa sa West Valley Fault at ang huling naitalang major earthquake na na-trigger sa fault line na ito ay naganap noong 1658. Halos 367 years na ang nakalilipas. Ang malaking katanungan sa ngayon, handa nga ba ang Pilipinas, partikular na ang Kalakhang, Maynila, kung sakaling magaganap ang kinatatakutang 7.2 magnitude na lindol na ito? Ayon sa World Health Organization, sa kanilang estimate, aabot sa 23 milyong katao ang maaaring maaapektuhan ng sakunang ito. Katulad din ng Turkey at ng Tibet, ang Pilipinas ay prone sa lindol dahil sa ating geographical na lokasyon kung saan nakahanay nga tayo sa tinatawag na Pacific Ring of Fire. Ito ay isang tectonic belt o hanay ng mga bulkan na may habang 40,000 kilometers at nagtataglay ng hindi bababa sa 750 hanggang 950 na mga aktibo at mga dormant na mga bulkan. Ayon sa direktor ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PBOX na si Teresito Bacolcol, maaaring makaranas ang Pilipinas ng malalakas na lindol na hihigit pa nga sa 8.0 magnitude. Aniya, ang Philippine Archipelago ay nakukompress ng Eurasian Plate at Philippine Sea Plate. Almost immobile o hindi gumagalaw ang Eurasian Plate, subalit napakalakas ng motion ng Philippine Sea Plate. Ang Philippine Trench sa Samar ay may kakayahang mag-generate ng 8.1 magnitude na lindol at maaari namang mag-trigger ng tsunami na may taas na 10 meters. Ang Manila Trench naman ay pwedeng mag-generate ng 8.3 magnitude na lindol
Dagdag pa ni Bacolcol, aabot lamang sa 5 minuto matapos ang nasabing lindol ay hahampas na ang mga tsunami sa mga coastline na apektado ng naturang sakuna. Dahil dito ay maraming inilabas na mga warnings and preparation checklist ang ilang mga ahensya ng ating gobyerno upang maging aware ang mga Pilipino, partikular na sa mga direktang matatamaan kung sakali nga na magkakaroon ng isang dilubyo ngayong 2025. Nagkaroon ng ginawang pag-aaral ang ilang mga pribadong sektor kung saan naglabas pa nga sila ng mga posibleng senaryo sa pagtama ng The Big One. Sa inilabas na analysis ng Metro Manila Area Risk Analysis Project, ipinakita nila ang projection o simulation ng 7.2 magnitude earthquake kung saan nag-collapse ang mga gusali at mga kabahayan within a span of 1,100 hectares. Sa inilabas na simulation report naman ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, may posibilidad na aabot daw sa 60,000 na katao ang masasawi, 120,000 ang masusugatan o mawawala, habang aabot naman sa 2.4 trillion pesos o higit pa ang halaga ng damage na idudulot ng The Big One sakaling tatama ito sa Metro Manila. Isa pang pag-aaral na tinawag na Metro Manila Impact Reduction Study sa pakikipagtulungan ng PHIVOLCS, MMDA at Japan International Cooperation Agency, lumabas sa kanilang projection na maaaring mahigit sa 60,000 na katao ang masasawi, samantalang maaari ding magkakaroon ng mga sunog at aabot pa nga sa 98,000 ng mga gusali ang nakikita nilang masisira sa Kalakhang, Maynila. Not to mention ang posibleng malawakang tsunami na posibleng mabuo dahil sa lindol na ito at tatama naman sa coastline na malapit sa Metro Manila. Isa nga sa mga paghahanda na ginagawa ng ating gobyerno sa pangunguna ng National Mapping and Resource Information Agency o NAMRIA sa pakikipagtulungan sa PHIVOLCS ay ang pag-identify nila sa mga safe open spaces sa bawat lugar na tatamaan ng malakas na lindol na The Big One, kung saan maaring magtungo ang mga tao. Ang mga locations na ito ay sinisiguro nilang hindi prone sa tsunami, sa pagguho ng lupa katulad ng mga landslides at iba pang mga earthquake-related hazards. Tuloy-tuloy rin ang pagpapaalala ng Department of Science and Technology at ng PHIVOLCS sa mga tao na maging alisto at laging maging handa sa posibleng pagtama ng malalakas na lindol na ito at iba pang mga natural disasters. Patuloy ang pagsasagawa ng nationwide simultaneous earthquake drills kung saan binibigyan ng awareness at tinuturuan ng ating komunidad ng mga bagay-bagay na dapat gawin at dapat malaman kung sakaling dumating na nga ang mga sakunang katulad nito. Hindi natin alam kung kailan magaganap ang malakas na lindol na ito. Ika nga, mas mabuti ng handa. Ang pinaka-the best na oras para maghanda sa anumang sakuna ay bago pang araw ito maganap. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhing mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.